Isang system notification ang lumitaw sa harap ng pangunahing tauhan na nagsasabing natapos na niya ang laro. Isang panibagong notification ang lumabas sa ibaba nito, na nagsasaad na magsisimula na ang katapusan ng laro. Biglang lumitaw ang isang napakalaking itim na butas sa langit sa ibabaw ng mga lumilipad na isla. Tapos na ang lahat. Sinabi ng pangunahing tauhan, na ang mukha ay puno ng pasa at galos, at may bigat sa kanyang mga mata. 10 taon na ang nakalipas simula nang naging plataporma para sa laro ang mundong ito, at ang mga tao ay naging mga manlalaro na pumapatay ng mga halimaw at pilit na nabubuhay. Nasira ang mga lungsod, at ang mga gawain ay ibinibigay sa mga tao ng mga tinatawag na Game Masters. Ang mga tao ay parang ordinaryong mga manika lamang. Siyempre, hindi sila ang nag-e-enjoy sa laro. Sa mataas na kalangitan, iniisip ng mga tao ang mga kamay ng isang nilalang na basta na lang hinihila ang mga tali. Siya ang tinatawag na God. May mga God rin na nanunood ng laro, at ang ilan sa kanila ay ginawang mga avatar ang mga manlalarong nagustuhan nila. Dahil dito, personal na nakilahok ang mga God sa laro, at ang resulta, nawala ang sangkatauhan. Nakahiga sa lupa ang pangunahing tauhan, at hindi kalayuan sa kanya ay maraming bangkay ng mga manlalaro at higanteng halimaw. May dugo sa kanyang mga labi habang nakatingin siya sa langit, at sinabi niyang ito ay isang sumpa ng laro. Tinitigan niya ang kailaliman ng itim na butas sa langit na sumisipsip ng lahat, at sa kanyang isipan, sinabi niyang ang huli na kanyang narating sa kabila ng hirap ay ang pagkawasak ng sangkatauhan. Tinanong niya sa sarili kung may mas masamang laro pa kaysa dito. Idinagdag pa niya na gusto niyang turuan ng leksyon ang mga halimaw na ito, ngunit may isang paraan lamang para makaligtas sa kamatayan, ang makalabas sa mundong ito sa pamamagitan ng itim na butas sa langit. Ngunit ayon sa mga patakaran ng laro, ang avatar ng God ay hindi maaaring dumaan doon, at siya ay isa lamang, Damn Avatar. Sa kanyang isipan, sinabi ng pangunahing tauhan na malamang ay pinapanood siya ng kanyang God at tinatawanan o kinakaawaan siya. Hindi siya gumalaw at patuloy lamang na nakatingin sa itim na butas habang iniisip na malamang ay kinikritiko siya ng kanyang God. Biglang lumitaw ang isang system notification sa harap niya, na nagsasabing narating niya ang malungkot na katapusan. The Lonely World. Nakita ito ng lalaki at inalis ang kamay mula sa kanyang noo. Binasa niya ang notification at dahan-daw ang inulit sa kanyang isipan, masamang katapusan. Malalaki ang mga itim na pasa sa ilalim ng kanyang mga mata, at habang nakatingin sa notification, sinabi niya sa kanyang isipan, ito nga ang tawag sa ganito, isang masamang wakas. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang espada at sinabi sa sarili na ang The Lonely World ay isang magandang pangalan dahil bagay na bagay ito sa kanya, ang huling nabubuhay na tao. Biglang, 2 notification ang lumitaw sa harap ng pangunahing tauhan, na hindi tulad ng mga nauna, ay maliwanag at makulay. Ang una ay nagsasabing nagbibigay sila ng respeto sa pangunahing tauhan dahil natapos niya ang lahat ng gawain ng mag-isa. Ang ikalawa ay nagsasabing malapit nang matapos ang laro, at ang pangunahing tauhan ay isang dakilang tao. Sinabi ng lalaki sa sarili, ganito nga ba talaga magtatapos? Sa sumunod na sandali, tinuhag niya ang system screen gamit ang kanyang espada at sinabing ang lahat ng salitang iyon ay nangangahulugan na ang kanyang papel ay tapos na. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi sa kanyang isipan na sa halip na manatiling nag-iisa sa mundong ito, mas mabuting. Tuldok, biglang naglaho ang notification na tinusok niya gamit ang espada, bago pa man ito matapos. Pumikit siya at inilapag ang ulo sa lupa, naghahanda para sa kamatayan. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang espada sa kanyang sarili, naghahanda na tuhugin ang sarili gamit ang kanyang sandata. Ngunit biglang, sa huling segundo, lumitaw ang isang system screen na may notification sa harap niya. Dahil sa tunog ng paglitaw nito, binuksan ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ang nabasa niya ay nagpaisip sa kanya kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. Ang notification ay nagsasabing, ang DLC shop ay magbubukas matapos ma-clear ang lahat ng single-player mode. Nagulat ang lalaki at tinanong sa kanyang isipan, DLC shop.
Sa sumunod na sandali, mas nabigla siya. Iniisip niya na ang ganitong mga tindahan ay karaniwang makikita sa console games, kaya bakit bigla itong lumitaw dito? Mabilis niyang hinaplos ang system screen gamit ang kanyang daliri, at nagbago ang mga nakasulat dito. Sinabi ng system screen na ang mga manlalaro ay maaaring gumamit ng mga puntos upang bumili ng mga bagay na makakatulong sa kanila sa DLC. Pagkabasa nito, tumalon ang pangunahing tauhan at naupo sa lupa. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano ang maaari niyang bilhin. Hinaplos niya ulit ang screen gamit ang daliri, at ngayon, nakita niyang may isang item lamang na maaaring bilhin. Ang item na iyon ay tinatawag na second set. Nakasaad sa ibaba na ang mga manlalaro na bibili nito ay maaaring magsimula ng laro mula sa simula, at ang manlalarong gagamit nito ay magkakaroon ng iba't ibang benepisyo. Ang halaga ng set na ito ay 1,000,000 puntos. Matapos basahin ang lahat hanggang dulo, lubos na nagulat ang pangunahing tauhan at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkaraan ng maikling sandali, tinanong niya ang sarili kung alam ba ng mga god ang tungkol sa second set. Makalipas ang ilang segundo, sumagot siya sa kanyang isipan, hindi, dahil kung alam nila, hindi nila ako basta-basta iiwan ng ganito. Patuloy niyang tinitigan ang system screen na may halong pagkalito at pagdududa. Sa kanyang isipan, tinanong niya kung ang second set na ito ay isang joker na lumitaw matapos tapusin ang laro, o baka nasisiraan na siya ng bait. Bigla siyang ngumiti at sinabi sa kanyang isipan na wala siyang dapat ikabahala dahil laro lang naman ito. Pagkatapos ng maikling sandali, sinabi niya sa sarili na kung hindi ito isang ilusyon, may isang bagay na sigurado. Sa mismong sandaling iyon, iniunat niya ang kanyang daliri at, may malawak na ngiti sa kanyang mukha, sinabi, magagawa ko ito. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na kailangan niya ng 1,000,000 puntos para bilhin ang item na ito, at nakalikom na siya ng 1,700,000 puntos sa loob ng 10 taon. Kaagad niyang pinindot ang purchase button at sinabi sa sarili na tama ang naging desisyon niya na hindi ginastos ang kanyang mga naipong puntos. Isang notification ang lumitaw sa harap niya, na nagsasabing nabili na niya ang second set, at nakatanggap din siya ng mga benepisyo. Isa pang notification ang lumabas, na nagsasaad na pagkatapos magsimula ng second round, magagawa niyang bumili ng iba't ibang item sa shop. Matapos basahin ang lahat hanggang dulo, tahimik siyang nagsabing, please. Kasunod nito, lumiwanag ang kanyang katawan dahil sa liwanag mula sa system screen. Sa susunod na sandali, sinabi niya, let it be true. Dagdag pa niya, kung talagang pwede kong magsimulang muli, magagawa kong baguhin ang lahat, pati na ang kakilakilabot na katapusan na ito. Ilang segundo ang lumipas, at ang paligid ay napuno ng maliwanag na bumalat sa pangunahing tauhan. Dahan-dahan siyang inabsorb ng liwanag habang ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang magsisimula ng bagong buhay. Isa pang notification ang lumitaw sa harap niya, na nagsasabing dapat niyang subukang marating ang ibang katapusan sa second round. Sa ibaba ng notification, lumabas ang huling mensahe na bumabati sa kanya ng pleasant game. Sa ganitong paraan natapos ang unang round. Biglang damilat ang pangunahing tauhan. Nakaupo siya sa isang bench sa parke, litong nakatingin sa paligid. Sinabi niya sa kanyang isipan, totoo nga. Nasa tabi siya ng isang paaralan. Naririnig niya ang huni ng mga ibon, nakikita ang mga taong naglalakad sa kalsada, at masayang nag-uusap. Habang nakatingin sa harapan niya, sinabi niya sa sarili, lahat ay bumalik na. Matapos mag-isip ng kaunti, iniunat niya ang kanyang kamay sa harap niya upang tawagin ang status window, ngunit walang lumabas. Napagtanto niyang bumalik na nga ang lahat sa simula. Humiga siya sa bench, inilagay ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang ulo, at sinabi sa sarili ng kontento, matagal ko nang hindi nakikita ang tanawing ito. Biglang lumapit ang isang babae na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Tinanong nito kung ano ang ginagawa ng lalaki doon. Nang makita ang babae, nagulat ang pangunahing tauhan. Ang pangalan ng babae ay Jisoo, isang malapit na kaibigan niya noong nasa unibersidad pa siya.
Sa nakita niyang reaksyon ng lalaki, natakot si Jisoo at tinakpan ang kanyang mukha. Sabay tanong kung may dumi ba sa kanyang mukha. Si Jisoo ay isang taon na mas bata sa pangunahing tauhan, ngunit mahusay siyang mag-alaga ng iba. Madalas siyang lumalapit sa pangunahing tauhan kapag ito ay nag-iisa. Habang nakaupo sa bench, nalito ang lalaki at sinabi, "Walang problema sa mukha mo." Sa kanyang isipan, sinabi niyang magkaibigan sila ni Jisoo at mabait itong tao. Dagdag pa niya, si Jisoo ay hindi umalis sa tabi niya hanggang sa huli. Nakita ni Jisoo ang estado ng kanyang kaibigan, kaya tinanong nito, "Naglaro ka na naman ba ng magdamag?" Dagdag pa niya, "Sa ganitong bilis, baka bumaba ang mga grado mo ngayong semestre." "Wala," malamig na sagot ng lalaki. "Wala, ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ni Jisoo nang may pagkainis. Ngumiti ang lalaki at sinabi sa kanyang isipan, hindi naman magsisimula ang semestre, kahit papaano. Pagkatapos ng maikling sandali, tinanong niya si Jisoo kung anong araw na ngayon. Nagulat si Jisoo sa tanong, at habang kinakalikot ang kanyang mga kamay, sinagot nito, Agosto 17. Agosto 17, sinabi ng pangunahing tauhan sa kanyang isipan nang marinig niya ito. Iniyuko niya ang ulo at sinabi sa sarili, "Totoo nga." Biglang narinig ang isang malakas na dagandong. Napatayo ang pangunahing tauhan at tumingin sa paligid. Nagsimula na ulit ang laro mula sa simula. Isang malaking bitek ang lumitaw sa lupa, at mula rito, lumabas ang higanteng berdeng kamay ng isang halimaw. Sa ganitong paraan, bumalik ang pangunahing tauhan sa mismong unang araw. Biglang tinawag ni Jisoo ang pangunahing tauhan, si Sehan, at tinanong kung bakit siya parang tulala o hindi pagising. Napagtanto ng lalaki na lahat ng iyon ay iniisip lang niya, kaya mahina niyang sinabi sa sarili, "Mukhang ganun nga." Kasabay nito, sinabi niya sa isipan, "Sabihin na nating naglaro ako ng isang mapanganib na laro araw at gabi, at nakita ko na ang katapusan." Pagkatapos ng mga iniisip na iyon, ipinikit niya ang mga mata at, sa isang mahinahong buntong hininga, iniunan ang kanyang ulo sa likod ng bench. "Bumalik nga ba talaga ako?" Tanong niya sa kanyang sarili, hindi makapaniwala. Biglang sinira ni Jisoo ang katahimikan. Nakapamiwang ito at may inis na tinanong kung natatandaan ba ni Sehan na magsisimula na ang klase sa susunod na linggo. "Oo," mahinang sagot ni Sehan. Pagkaraan, tumingin siya kay Jisoo at nagpasalamat sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Sa kanyang isipan, sinabi niya na lubos siyang nagpapasalamat kay Jisoo hindi lang dahil inaalagaan siya nito. Narinig ni Jisoo ang pasasalamat ni Sehan kaya medyo naguluhan ito at nahiya. Tumalikod ito at nagsabi, "Kahit paano, bilang kaibigan, ginagawa ko lang ang kaya ko." Habang nakatingin sa malayo, iminungkahi nito na magpunta sila sa ibang lugar. "Bakit bigla?" tanong ni Sehan, nagtataka. Tumingin siya sa direksyon na tinitingnan ni Jisoo at naintindihan kung bakit ito nag-aya. May isang lalaki, si Jang Hyun Lee, na naglalakad sa sidewalk habang nakatitig sa kanyang cellphone. Si Lee ay laging nakabuntot kay Jisoo at madalas tawagin si Sehan na "Lost Gamer." Tinitigan ni Sehan si Lee habang papalapit ito at inisip sa kanyang ulo, ganito na ba siya noong unang level? Hindi ko na maalala. Pagkatapos ng maikling sandali, sinabi niya sa kanyang isipan, malamang hindi pa nga niya nalalampasan ang unang level. Tumingin si Sehan kay Jisoo at sinabi, hindi kailangang magpalipat-lipat ng pwesto dahil lang sa kanya. "Bakit?" tanong ni Jisoo, nagtataka. Nilainggan nito si Sehan na may halong pagkabigla sa mga mata. "Ikaw mismo ang nagsabi na ayaw mong magkita kayo ni Lee." "Tama," sagot ni Sehan habang nakapamewang, tinatitigan si Lee. Sa kanyang isipan, sinabi niya, "Wala na akong nararamdaman na kahit ano." Sa alaala ko, nangyari ito 10 taon na ang nakalilipas. Habang iniisip ito, sinabi ni Jisoo na hindi niya gusto ang nararamdaman niya dahil parang may kakaiba kay Lee. Matapos ang maikling sandali, iniwas nito ang tingin at muling iminungkahi na magpunta sila sa ibang lugar, para lang makaiwas kung sakaling magsimula si Lee ng gulo. Biglang sinabi ni Jisoo, "Ano iyon doon?" Narinig ito ni Sehan at nagulat. "Oo," mariing sinabi niya sa kanyang isipan.
Ito na ang simula ng lahat. Naalala niya ang araw na iyon 10 taon na ang nakalipas, noong nag-uusap sila ni Jisoo ng kung ano-ano, at nasabi rin ni Jisoo ang parehong bagay. Biglang binalikan niya sa kanyang alaala ang mukha ng kaibigan mula 10 taon na ang nakalilipas at napagtanto niyang eksaktong pareho ito ngayon. Ngumiti si Jisoo at tinanong kung ano ang nangyayari sa lugar na iyon, sabay dagdag, baka naman nag-shooting lang sila ng pelikula. Tama, mariing sinabi ni Sehan sa kanyang isipan. Biglang narinig niya ang pagbitak ng lupa at ang malalakas na alulong ng mga halimaw. Nagkaroon ng takot at pagkabigla sa kanyang mga mata. Sa likuran nila, nagsimulang mabasag ang aspalto at lumabas mula roon ang mga berdeng halimaw, mga goblin. Ang mga ito ay nagngangalit at sumisigaw, gustong pumatay ng kahit sino. Isang lalaki ang nakatayo malapit doon at nagulat nang makita ang mga halimaw. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Isang babae naman ang nasa di kalayuan at tinanong kung mga tao ba sa costume ang mga iyon. Sumagot ang lalaki, malamang mga bata lang iyan. Ang mga tao sa kabilang panig, sa pag-aakalang ito'y isang pelikula, ay nagsimulang tumakbo palapit sa mga goblin. Nakangiting sinabi ni Jisoo kay Sehan, halika, tingnan natin. Ngunit mariing sumagot si Sehan, hindi, at nanatiling nakaupo sa bench. Dagdag niya, mas mabuti pang maghintay na lang tayo dito. Ha? Tanong ni Jisoo, nagtataka at tila papatakbo na para manood. 10 taon na ang nakalipas, sumama si Sehan kay Jisoo upang panoorin ang mga halimaw. Ngunit ngayon, sinabi niya ng walang emosyon sa kanyang kaibigan, sandali lang. Maghintay ka muna. Sa panahong iyon, ang mga tao ay tumakbo papunta sa mga goblin at pinalibutan ang mga halimaw. Biglang, nagulat si Jisoo sa kanyang nakita. Isang nakakakilabot na sigaw ang narinig mula sa karamihan. Isang lalaki ang sinaksak, napasigaw ito sa sakit, habang tumalsik ang laway. Isang mas malakas na sigaw ang narinig mula sa grupo ng mga tao. Ang isang goblin, may baliw na ngiti sa mukha, ay biglang itinarak ang kanyang espada sa isang lalaki. Tumutulo ang luha mula sa mukha ng biktima. Sa sumunod na segundo, pinilas ng halimaw ang katawan ng lalaki. Kaagad nitong sinundan ng nakakalokong halakhak ng mga goblin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkauhaw sa dugo at kabaliwan. Nakita ito ni Jisoo at, nanginginig sa takot, tinanong si Sehan ng may kalituhan, totoo bang mga halimaw ang mga ito? Muling narinig ang baliw na tawa ng mga goblin. Nagsimulang tumakbo ang mga tao palayo sa kanila, ngunit ito ang pinakamasamang desisyon. Ang mga goblin, na may mga baliw na ngiti sa kanilang mukha, ay walang habas na pinapatay ang lahat ng nagtatangkang tumakas. Target ng mga halimaw ang mahihina at walang kalaban-laban. Isa sa mga goblin ang itinaas ang kanyang palakol, at sa sumunod na sandali, itinarak niya ito sa likod ng isang lalaking tumatakbo. Ang iba naman ay gumamit ng sibat para tag-in ang mga babae at panak para patamaan ang ulo ng mga lalaki. Para sa mga goblin, ang pagpatay ay hindi pangangaso, ito'y libangan. Nang may halimaw na tumalon mula sa ilalim ng lupa sa harapan nina Sehan at Jisoo, natigilan sila. Ang goblin ay tumawa ng baliw habang nakatitig sa kanila. Si Sehan, na ngayon ay walang bahid ng takot sa kanyang mga mata, ay napansin ang kaibahan sa kanyang nararamdaman mula 10 taon na ang nakalipas, noong siya'y mahina at duwag. Naalala niya kung paano ang parehong goblin ay kumuha ng espada at tinangkang patayin siya noon. Nang makita ni Jisoo ang panganib, mariin niyang kinagat ang kanyang labi at biglang lumundag sa harap ni Sehan, ginamit ang kanyang katawan bilang panangga. Eksaktong ito ang nangyari sa unang level. Ang pagkagulat at takot ay muling bumalik sa mata ni Sehan habang naaalala niya ang madugong nakaraan. Ang mga alaala ng scarlet na dugo ni Jisoo, na tumilamsak mula sa katawan nito habang pinuprotektahan siya, ay sumalubong sa kanya. 10 taon na ang nakalipas, si Sehan, na puno ng takot at kawalang pag-asa, ay walang nagawa kundi ang tumakbo palayo mula sa eksena tulad ng isang duwag. Habang inuulit sa kanyang isipan ang masakit na alaala, mabigat siyang huminga at mahina niyang sinabi, noong 10 taon na ang nakalipas, tumakbo ako at iniwan siya. Isang malaking duwag.
Biglang lumitaw ang isang notifikasyon sa harap niya, nagsasabing ang ikalawang level ay magsisimula na. Sa ilalim nito, isa pang notifikasyon ang nagsabi na ang synchronization ay sinisimulan. Tiningnan ni Sehan ang mga notifikasyon at mabilis na iwinagayway ang kanyang kamay upang isara ang mga ito. Sehan ay isang solo player na nakita ang katapusan ng mundong ito, aniya sa sarili. Tumayo siya mula sa bench at mariing tiniklap ang kanyang kamao. Pagkatapos ng maikling sandali, sinabi niya ng buong tapang, sa pagkakataong ito, mag-iiba ang lahat. Agad niyang inatake ang goblin. Nang makita ng halimaw na inaatake siya, napuno ito ng takot, at tumulo ang malamig na pawis mula sa mukha nito. Kinuha agad ng goblin ang espada nito at mabilis na sinubukang umatake ng isang side slash. Ngunit napagtagumpayan ni Sehan na umiwas ng maliksi, yumuko at naisalba ang sarili. Ngayon, bulong niya sa kanyang sarili, hindi na ako tulad dati. Matapos ang isang matagumpay na pag-iwas, mabilis niyang pinakawala ng isang malakas na uppercut sa panga ng goblin, dahilan upang mahulog ang espada nito. Hindi pwede, aniya sa kanyang sarili. Sa susunod na segundo, mabilis niyang dinampot ang espada at itinarak ito sa katawan ng goblin. Hindi pa roon nagtapos, isinunod niyang malakas na hinayla ang espada sa buong katawan ng halimaw, dahilan upang mapilas ito. Kahit pa berde at malapot ang dugo nito, hindi na iyon mahalaga, bulong niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng laban, isang notifikasyon ang lumitaw sa harap niya, nagsasaad na natapos na ang first stage. Sa ilalim nito, 3 iba pang notifikasyon ang lumabas. Ang una ay nagsabi na nakatanggap si Sehan ng gantimpala para sa pagtapos sa first stage at maaari na siyang bumili ng mga DLC item. Ang pangalawa ay nagsabi na makukuha niya ang natitirang mga puntos ng unang stage. Ang pangatlo ay nagsabi na magkakaroon siya ng access sa community pagkatapos ng synchronization. Matapos ang ilang segundo, isa pang notifikasyon ang lumitaw, nagsasabing tapos na ang synchronization at ang ikalawang level ay magsisimula na.